Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Gigi Valdez at isa po ako sa mga nurse sa Puget Sound Kidney Center. Nais ko po kayong anyayahan sa isang panibagong pag-aaral tungkol sa malusog na pamumuhay ng bato. Ituturo po sa inyo ng klaseng ito ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa bato, kasama ang mga tungkulin ng bato at pangunahing kaalaman tungkol sa nutrisyon para sa kalusugan ng bato. Matututunan mo rin ang ilang tip at tool upang mapanatiling maayos na gumagana ang iyong mga bato. Kasama na rin dito ang pagpapakita ng pagluluto ng isang masustansyang ulam. Karamihan po sa atin ay nakakaalam kung gaano kahalaga ang ating mga puso at ang ating mga baga. Pero hindi po lahat sa atin ay nakakaalam kung gaano kahalaga ang ating mga bato. Ang ating mga bato ay isa sa may pinakamaraming trabaho at tungkulin sa ating katawan. Michelle, turn the next slide please. Bago po natin simulan ang virtual na pag-aaral na ito, ay nais ko po kayong bigyan ng ilang mga pagsusuri. Paunang pagsusulit. Kabilang sa mga tungkulin ng iyong mga bato ang una, sinasala ang hindi kanais-nais na dumi at labis na likido, binabalanse ang mga electrolyte at pH sa iyong katawan, pangatlo, tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo, pang-apat, tumutulong sa paggawa ng mga pulang selula ng dugo or RBC, at panglima, lahat ng nasa itaas. Next slide please. Ikalawang tanong. Ang dalawang nangungunang sanhi ng sakit sa bato ay ang una, mga depekto sa pagkapanganak at gene, sakit sa puso at cancer, polycystic na sakit sa bato at mga tumor, alta presyon at diabetes. Next slide please. Pangatlong tanong. Alin sa mga sumusunod ang nakakasakit o nakakasira sa iyong mga bato? Una, malusog na dieta. Pangalawa, pagkain ng maraming protina. Pangatlo, hindi paninigarilyo. Pang-apat, ehersisyo. Next slide please. Ano ang matutunan mo sa araw na ito? Una, mga pangunahing function ng bato. Ano ang ginagawa ng mga bato mo? Mga karaniwang sintomas ng sakit sa bato at kung paano magpasuri para sa mga problema sa bato. Pangatlo, tamang pagkain para sa bato. At pang-apat, ang mga tips sa kung paano protektahan ang mga bato mo. Next slide please. Sakit sa bato, isang nakatagong panganib. Isa sa 7 nasa hustong gulang sa Estados Unidos ang may pangmatagalang sakit sa bato o ang tinatawag nating chronic kidney disease o CKD. Isa sa 7 ay karaniwang hindi nakakaalam na meron silang sakit sa bato. Isipin natin ang ating pamilya at mga kaibigan at kung ilan sa kanila ang hindi nakakaalam ng may ganitong karamdaman. Kaya mahalaga na malaman natin ang tungkol sa sakit na ito. Next slide please. Karaniwan na sanhi ng sakit sa bato ay ang diabetes at ang mataas na presyon ng dugo. 38% ang diabetes, 26% ang mataas na presyon ng dugo. Ngayon ay mapapanood naman natin ang isang maiksli na video kung ano ang mga pangunahing tungkulin ng bato at ang sakit sa bato. Next slide please.
Sapat ba ang iyong kaalaman tungkol sa iyong mga bato? Karamihan sa mga tao ay isinilang ng may dalawang bato na kasing laki ng kamao ang bawat isa at may habang humigit kumulang na 4 hanggang 5 pulgada. Matatagpuan ito sa iyong likod sa parehong gilid ng gulugod na pinuprotektahan ng mga tadyang at kalamnan. Kahit na maliliit ang mga ito, napupunta ang 20% ng dugong binubomba ng puso sa mga bato. 5 minuto lang ang kinakailangan para masala ng mga bato ang lahat ng dugo sa iyong katawan. Nang ibig sabihin ay sa loob ng 24 na oras, masasala ng iyong mga bato ang lahat ng iyong dugo ng 288 beses. Maaaring maliliit at hugisbin lamang ang mga ito, ngunit hindi lamang pagsasala ang ginagawa ng mga bato. Tinatawag ang mga bato na master chemist o dalubhasang kimiko dahil nagbibigay ang mga ito ng balanse sa katawan. Kabilang sa mga ginagawa ng mga bato sa ating katawan ang pagsasala ng mga dumi at lason, pagbabalanse ng mga electrolyte, pagpapanatili ng normal na antas ng pH, pagkontrol ng presyon ng dugo, pagtulong sa paggawa ng mga pulang selula ng dugo, pagpapanatiling malusog ang iyong mga buto. Dahil kasama ang mga bato sa napakaraming mahalagang proseso sa iyong katawan, mahalagang panatilihing malusog ang mga ito. Maipapaalam sa iyo ng mga simpleng pagsusuri sa mga lab kung gaano kahusay gumana ang iyong mga bato. Kung namamana ang sakit sa bato sa iyong pamilya, mayroon kang diabetes, mataas na presyon ng dugo o kung higit sa 60 taong gulang ka na, maaaring nasa panganib ka. Kumonsulta sa iyong doktor sa iyong susunod na pagbisita. Matuto ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga bato sa Puget Sound Kidney Centers. Next slide, please. Ano ang ginagawa ng mga bato? Una, nagsasala ng mga hindi kanais-nais na dumi at karagdagang likido. Lahat po ng karamihan o lahat sa ating kinakain ay may mga toxins. At ang bato po natin ay nagsasala sa mga toxins na ito. Sa pamamagitan po ng pag-ihi natin, matatanggal po ang mga toxins na ito at ang sobrang likido sa ating katawan. Ang bato ang bumabalanse sa mga electrolyte at ang pH sa iyong dugo. Ang mga electrolyte na katulad ng sodium, potassium, at chlorine ay binabalanse ng mga bato. Pangatlo, tumutulong na makontrol ang presyon ng iyong dugo. Ang bato ay nagsasala ng mga extra na tubig at sodium at gumagawa ng hormone para makontrol, tumutulong na gumawa ng iyong mga red blood cells. Ang bato ang gumagawa ng hormone na tumutulong sa katawan or sa bone marrow para gumawa ng red blood cells. Ang hormone na ito ay tinatawag nating erythropoietin. Kung sira ng iyong bato, hindi na makakagawa ng hormone ang ating mga bato, kaya nagkakaroon tayo ng anemia. Ang isang tao na may anemia ay kadalasan na nakakaramdam ng pagkapagod at walang enerhiya. Panglima, tumutulong ang bato na mapanatiling malusog ang ating mga buto. Ang bato rin ang tumutulong sa pagbalanse sa calcium, phosphorus, at iba pang minerals na tumutulong upang mapalusog ang ating mga buto. Next slide, please. Mga simptomas ng sakit sa bato. Karamihan ng mga tao ay walang anumang simptomas ng sakit sa bato hanggang sa malapit na ito sa pagkasira. Ang pananakit ng bato ay hindi karaniwang senyales, kaya mahalaga ang regular na pagpapasuri ng iyong mga bato. Ang kidney disease po ay isang silent killer. Hindi ibig sabihin na maayos ang pakiramdam mo kung maayos ang iyong mga bato. Next slide, please. Paano magpasuri para sa sakit sa bato? Una, ang serum creatinine at glomerular filtration rate o ang tinatawag nating GFR. Ang serum creatinine ay isa sa routine test
na ginagawa sa blood chemistry panels. Ang creatinine ay isa sa mga waste product na tinatanggal ng ating mga bato. Ang GFR ay isang sukat na kung gaano kahusay sinasala ng iyong mga bato ang ating mga dugo. Ang GFR na nasa 60 or higit pa ay nasa normal na hanay. Samantalang ang GFR na mas mababa sa 60 ay maaaring nangangahulugan ng sakit sa bato. Ang GFR na 15 o 15 o mas mababa pa ay maaaring nangangahulugan ng paghina ng bato. Ito na ang tinatawag natin na ESRD or stage kidney failure. Sa stage na to, nangangailangan na po tayo na magkaroon ng dialysis. Ang pangalawang pagsusuri para sa sakit sa bato ay ang urine albumin to creatinine ratio. Ang urine albumin to creatinine ratio ay isang simpleng pagsusuri sa pamamagitan ng urine sample. Ang albumin ay isang proteinang matatagpuan sa dugo sa malulusog na bato. Hindi nito hinahayaang mapunta ang albumin sa ihi. Ngayon na alam na natin kung ano ang ginagawa ng ating mga bato, pag-usapan naman natin kung paano mapoprotektahan ang ating mga bato. Next slide, please. Anong magagawa mo para protektahan ang mga bato mo? Una, ang nutrisyon. Pangalawa, ang pamumuhay or lifestyle. Pangatlo, ang medikal na pangangalaga. Pang-apat, ang mga gamot. Next slide, please. Tatlo sa pinakamahalagang hakbang para sa nutrisyon para sa kalusugan ng bato ay ang limitahan ng asin, kumain ng tamang dami at uri ng protina, at pumili ng mga pagkaing mabuti para sa iyong mga puso at mga bato. May mga handout po kami ipapamigay para sa inyo para po mapag-aralan ninyo or mabigyan kayo ng tulong kung ano po ang mga tamang nutrisyon para sa kalusugan ng bato. Michelle, pwede bang pakibigay mo yung mga handout? Next slide, please. Ang handout na yan ay katulad ng My Plate o ang General Healthy Eating Guidelines o ang pangkalahatang alituntunin sa malusog na pagkain. Ito po ay nahahati sa 4 na bahagi. Ang buong butil, malusog na protina, mga bunga, at mga gulay. Kabilang sa mga buong butil ang whole wheat, cereal, pasta, tortilla, at brown rice. Kabilang naman po sa malulusog na protina ang manok, itlog, at tofu. Next slide, please. Saan nanggagaling ang asin? 5% ang idinadagdag habang nagluluto, 6% ang idinadagdag sa lamesa, 12% ang natural na mayroon, at 70% ang ginagamit sa pagproseso ng mga pagkain. Next slide, please. Ito po ang mga karaniwang pinanggagalingan ng asin at karamihan sa atin ay hindi alam o sobra ang gamit sa kung ano lang ang dapat gamitin. Ang frozen meat po ay may sodium solutions na tumutulong as preservative at para parating mapanatiling bago ang mga pagkain.
Kailangan po rin nating maging mapili sa mga processed meat katulad ng mga kailangan din po nating limitahan ang pagkain o paggamit ng mga condiments katulad ng mayonnaise, ng seasoning mixes, katulad po ng ating mga panglahok sa pagkain tulad ng magic sarap at sampalok na pampaasim. Kasama rin po ang mga pickled food sa matataas ang content ng sodium. Ilan rin po at kasama rin po ang mga canned foods sa mayroong matataas na content ng asin. Next slide, please. Paano bawasan ang pagkain ng asin? Una, basahin ang mga label ng pagkain. Iwa at frozen na karning hindi ininseksyonan ng sodium solution. Mas madalas na magluto sa tahanan, maingat na pumili ng mga pampalasa o condiments. Kapag kumakain sa labas, tukuyin kung paano mo gustong ihanda ang iyong pagkain. Next slide, please. Protina. Ang mga protina ang building block ng buhay. Kailangan natin ng protina para mabuhay, pero may mga protina na masama sa ating bato. May mga protina ang bawat selula sa inyong katawan. May protina ang karamihan ng mga kinakain natin, katulad ng karne, isda, manok, itlog, gatas, keso, yogurt, mga tinapay, cereal, grain, at mga gulay. Next slide, please. Karamihan sa ating mga kinakain ay may protina. May mga protina na mula sa halaman at may mga protina na mula sa hayop. Ito po ang mga protina na mula sa mga halaman katulad ng beans, legumes or buto, tofu at whole grain. At sa kabila naman po ay ang mga protinang mula sa hayop katulad ng itlog, manok, isda, karne at mga seafoods. Next slide, please. Mga pinanggagalingan ng protina para sa malusog na bato. Magsama ng mas maraming protina mula sa halaman, katulad ng beans, tokwa, mga mani at buto. Pumili ng mas malulusog na protina mula sa hayop, isda o manok. Limitahan ang pulang karne at keso, mga dairy na pagkaing mataas ang taba. Iwasan ang bacon, mga cold cut at iba pang pinorosesong karne. Sa pagkain po ng bacon, hindi naman po nangangahulugan na hindi natin pwedeng kainin ang mga cold cuts. Kailangan lang po nating limitahan ang pagkain ng mga ito. Maaari po na isa, dalawa, o ilang beses lamang po sa isang buwan. Kailangan din po natin kumain ng mas maraming whole grain at gulay. Next slide, please. Palaging tandaan na lagyan ang plato ng whole grain, prutas at gulay. Ito po ang laki ng portion na kailangan ng protina sa ating katawan. Kung kakain ka ng karne, manok, isda o iba pang protina mula sa hayop, limitahan ang laki ng mga portion mo. Kinakailangan po na deck size lang ang laki o ang portion ng protina na kakainin natin. Next slide, please. Bukod sa paglimita o pagkonsumo ng paggamit ng asin, kailangan rin nating kumain ng tamang protina at mga pagkain na mabuti sa ating puso at mabuti rin sa ating mga bato. Kasama na dito ang pagkain ng mga malulusog na taba, kagaya ng olive oil, canola oil, sunflower at avocado. Kung ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa ating mga diet, ang pinaka-importante po ay malaman natin kung anong taba ang kinakain natin. Malusog or good cholesterol
or hindi malusog na taba or bad cholesterol. Next slide, please. Malulusog na taba para sa puso at bato. Ang malulusog na taba o good fats ay anti-inflammatory. Ang ibig pong sabihin, ito ay nakakatulong para maiwasan o mabawasan ang pamamaga ng ating puso, blood vessels at bato. Katulad po ng avocado, olive oil, canola oil, sunflower, sesame, at iba pang halimbawa ng mani. Ito po ay kabilang sa mga good fat o malusog na taba. Ang taba sa walnuts, almonds, pecans, cashew, Brazil nuts, at mga buto tulad ng sunflower seeds, flax seeds ay isa ring mabuting taba. Ang pagkain ng fatty fish katulad ng salmon, mackerel, and trout ay nagbibigay rin po ng malulusog na taba. Next slide, please. Ito po ang mga halimbawa ng hindi gaanong malulusog na taba. Kabilang po dito sa hindi na malulusog na taba ay ang mga taba na galing sa red meat, katulad ng pork at lamb. Sama rin dito ang lard at keso na hindi gaanong malulusog na taba. Itong hindi gaanong malulusog na taba o at tinatawag na blood cholesterol ay maaaring magsanhi ng pamamaga at pagkakaroon ng bara ng blood vessels na maaaring makasira sa ating mga bato at puso. Next slide, please. Paano kumain ng malulusog na taba? Sa pamamagitan po ng mga paraan na ito, ay mapuprotektahan natin ang ating mga bato. Pumili ng mga walang tabang bahagi ng karne, tanggalin ang taba at balat. Kumain ng malulusog na taba mula sa mga halaman at isda. Gumamit ng mga paraan ng pagluluto na mabuti para sa puso. Next slide, please. Pagluluto para sa malusog na puso at bato. Ang paraan ng pagluluto ay makakatulong rin kung paano tayo magkakaroon ng masusustansyang pagkain. Ang slower, moist cooking method, katulad ng braising, poaching, simmering, steaming, ay ilan lamang sa may pinakamagandang paraan ng pagluluto. Next slide, please. Pagkatapos po natin mapag-usapan ang pagkain ng tama para sa malulusog na bato, pag-usapan naman natin ang mga lifestyle or pamumuhay na makatutulong para mapanatiling malulusog ang ating mga bato. Una, ehersisyo, ehersisyo, ehersisyo. Ang ehersisyo ay tumutulong sa pagkakaroon ng mabuting sirkulasyon. Ang ehersisyo ay tumutulong sa sirkulasyon ng dugo at sa maayos na daloy ng dugo sa ating puso at sa ating bato. Hindi po nangangailangan na mag-mountain biking tayo. Yung mga simpleng activities katulad ng walking, gardening, swimming, dancing, yan po mga activities na yan ay pwede nating simulan. Halimbawa po, 30 minutes sa isang araw. Then sa mga susunod na araw, pwede po natin siyang dagdagan hanggang maging 1 oras, hanggang makasanayan na po natin ang mga ehersisyo na ito. Panatilihin ang tamang timbang. Ang sobra pong timbang ay masama sa ating mga puso at sa ating mga bato. Kailangan po nating tanungin ang ating mga doktor kung ano po ang tinatawag nating healthy weight or ideal weight para sa ating edad. Pangatlo, pamahalaan ang stress. Kailangan po nating malaman kung paano natin pamamahalaan ang mga stress.
Ilan po sa mga example, ilan po sa halimbawa ay ang meditation, listening to music, at pagbabasa. At ang panghuli ay huwag manigarilyo. Next slide please. Medikal na pangangalaga. Regular na ipasuri ang mga bato mo, alamin ang iyong mga numero or ang iyong GFR, pamahalaan ang iyong presyon ng dugo at asukal sa dugo. Next slide please. Mga gamot. Mayroon pong mga gamot na masama rin sa ating mga bato, lalo na kung madalas natin itong ginagamit, katulad ng mga NSAIDs. Kailangan pong iwasan o limitahan ang mga over-the-counter NSAIDs or non-steroidal anti-inflammatories tulad ng ibuprofen, Advil, Motrin, and Aleve. Kailangan din po nating limitahan ang paggamit ng proton pump inhibitor or PPI tulad ng Nexium, Protonix, and Omeprazole. Kailangan din po nating mag-ingat kapag gumagamit ng mga herbal at natural na supplement dahil maaaring makasira ang karamihan sa iyong mga bato. At panghuli, kailangan po nating i-minimize ang gamot, i-maximize ang kalusugan. Next slide please. Panatilihing malusog ang iyong mga bato. Regular na magpatingin sa doktor mo at alamin ang iyong mga numero, kumain ng malusog na diet, magpanatili ng malusog na pamumuhay, iwasan ang mga gamot na maaaring makasira sa iyong mga bato. Ang susunod na video na ipapakita namin sa inyo ay isang cooking video para ipakita sa inyo kung paano ang pagluluto ng isang masustansyang pagkain. Ito po ay ang chicken kare-kare. Video please. Magandang umaga po. Ako po si Arturo, isa pong dialysis technician for Puget Sound Kidney Center na nagtatrabaho po ng 2 taon. Gumagamit po tayo ngayon ng chicken instead of beef dahil po mas healthy option ang chicken dahil po ito ay white meat compared sa beef na red meat and mas easier for our kidney na ma-digest ang white meat compared sa red meat. Gumagamit po tayo ng low sodium na ingredients katulad ng peanut butter at saka peanuts, ground peanuts at saka ang ating broth na no sodium added para po mas mababa ang sodium content ng ating dish at para po mas madaling ma-digest ng ating katawan at ng ating kidney ang lahat ng ating ingredients na nandito. So ang una po nating gagawin ay isi-season po natin ang chicken natin gamit ang Mrs. Dash. Paghaluin lang po natin sila at ikalatlo lang po ng maigi ang Mrs. Dash sa lahat ng piraso ng manok. Pagkatapos po niyan, itabi lang po natin ang ating manok at simulan na po natin magluto. Buksan po natin ang ating stove sa high heat. Gagamit po tayo ngayon ng avocado oil instead of vegetable oil or canola oil dahil mas healthier option po to sa atin at ito po ay pwedeng gamitin sa high heat, hindi po ito masusunog at mas healthy po tong option para sa atin. So, 3 tablespoon of avocado oil po ang ating gagamitin. So, ang una po nating gigisahin ay ang ating sibuyas at bawang sa high heat. Hanggang lumambot po ang ating sibuyas at bawang. Isunod naman po nating idagdag ang ating chicken. At hayaan lang po natin siyang magisa for 1 minute to 1.5 minute on each side.
At ganun po ang gagawin natin sa kabilang side naman po. Pagkatapos, idadagdag po natin ang 4 na cups ng chicken broth. Takpan po natin hanggang ito po ay mag-boil. Tapos pag ito ay nagkumulo na, i-reduce po natin ang heat sa medium heat. Magdadagdag po tayo ng 6 na teaspoon ng tubig sa ating annatto powder at i-dissolve lang po natin ito at idadagdag sa chicken kare-kare after maluto ng chicken para po sa kulay, para po gumanda ang kulay ng ating chicken kare-kare. Pag kumulo na po ang ating chicken, ibaba po natin ang ating stove sa medium heat. Saka po ay idagdag natin ang ating peanut butter, ang ating ground peanuts, haluin lang natin. Pag nahalo na po natin, takpan lang po natin ang ating lutuan at mag-aantay po tayo ng 30 minutes to 45 minutes hanggang maluto po ang ating chicken. Pagkatapos po ng 30 minutes, pag naluto na po ang ating chicken, pwede na po nating idagdag ang ating atsuete. At haluin lang po natin ito. At pag nahalo naman po natin, pwede na po nating idagdag ang ating gulay. Ang una po nating ilalagay ang ating sitaw at ang ating talong. At pakuluan lang po natin ito ng 5 minuto at pakuluan lang po natin ito within 5 minutes. Pag naluto ng ating sitaw at talong, pwede na nating idagdag ang ating bok choy at pagkatapos nun, pwede na nating iserve ang ating dish. Pakuluan lang po natin ito ng additional 3 minutes at pagkatapos nun, kain na tayo. Ito na po ang nalutong chicken kare-kare natin. Pwede po natin itong kainin sa mainit na kanin kasama po ng bagong alamang. At ito na po ang ating dish na chicken kare-kare. Matapos natin na malaman ang mga pangunahing tungkulin ng bato at ang mga paraan kung paano mapapanatiling malusog ang ating mga bato, balikan po natin ang pagsusulit bago magsimula ang klase na ito. Unang tanong, kabilang sa mga tungkulin ng iyong mga bato ang sinasala ang hindi kanais-nais na dumi at labis ng likido, binabalanse ang mga electrolyte at pH sa iyong katawan, tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo, tumutulong sa paggawa ng mga pulang selula ng dugo or RBC, at lahat ng nasa itaas. Ang tamang sagot po ay ang lahat ng nasa itaas. Siguro po sa ngayon, lahat po kayo nakakuha na ng tamang sagot. Sa pangalawang katanungan, next slide please. Ikalawang katanungan, ang dalawang nangungunang sanhi ng sakit sa bato ay ang mga depekto sa pagkapanganak at gene, sakit sa puso at cancer, polycystic na sakit sa bato at mga tumor, alta presyon at diabetes. Ang tamang sagot po, alta presyon at diabetes. Next slide please.
Ang pangatlong katanungan, alin sa mga sumusunod ang nakakasakit o nakakasira ng iyong mga bato? Malusog na dieta, pagkain ng maraming protina, hindi paninigarilyo, ehersisyo. Ang tamang sagot, pagkain ng maraming protina. Last slide, please. Sana po ay marami kayong natutunan sa virtual na pag-aaral na ito at kinakailangan po natin at sana po ay may apply natin ang mga natutunan na ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay para po sa pagkakaroon ng malulusog na mga bato. Hanggang sa muli, ako po si Marifel Valdez. Magandang hapon po sa inyong lahat.